Alright, welcome to IROC everybody. Once again, sabihin mo sa katabi mo, good evening. And pwede bang makitang muli again, mga kamay na aming mga first-timers, mga visitors namin. Wow, welcome to All for Christ Church. Welcome to IROC. Meron pa ba over this side? VIPs, first-timers? Wala pa. Dito sa side na to? Hi, welcome to All for Christ Church. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Welcome to IROC. And tonight, we are going to start a new series called While I Am Waiting. While I'm Waiting. Sabihin nyo nga, While I'm Waiting. And we are going to talk about the things that you should wait for bilang isang kabataan. Marami kang dapat antayin. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba? Na marami kang dapat antayin. And to start off sa ating new series, meron akong in-invite na singer na meron kakantayin isang song for us na merong message to ng paghihintay. Nakakakilig? Pero gusto ko isipin ninyo, tong kantang to para sa tamang tao sa darating na tamang panahon na binigay sa iyo ng Lord. Pwede ba natin palakpakan? Let's all welcome Trisha Reyes. Pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam kong di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng panahon, pagka ikaw rin ang tako, pagkatibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa man ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, naghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, pagkatibok ng puso ko ay magtibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa man ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw, dumating din yun, pagdating ng panahon.
pagkatibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyayari yun, kahit di pa man ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Thank you so much, Trisha. Kuwang-kuwa mo talaga yung tinuro ko sa'yo. Saktong-sakto lang. Walang na iba pa rin, pati yun. Nakuha mo. Once more, bigyan natin ng palakpak si Trisha. And sabi mo sa katiba mo, kung marunong siya kumanta, may chance ka rin. Kasi meron tayong bubuksan ngayon na palaro. Alright, listen to this. Listen. Meron tayong bubuksan na palaro sa Facebook. Maggagawa kayo ng sarili nyong cover ng kahit anong love song about waiting for the right time. Okay, kahit anong song. Kunyari yung God Gave Me You, pwede rin yun. O kaya yung God Bless the Broken Road, o kahit ano pa yung When God Made You, pwede rin yun. He must have been thinking. Tapos ang gagawin nyo, gagawa kayo ng sarili nyong version, i-video ninyo, tapos i-upload nyo sa Facebook page ng All for Christ Church Radicals, okay? So, para kapag napili namin kayo, sa series break natin, pakakantayin namin kayo sa unahan. Okay, this will be your big break. Now, ate, bakit ganun? Bakit dati pag-uusapan ng love life? Di ba bawal yan dito? Sabi mo sa tabi mo, bawal yan ha! Bawal yan! Pero ito kasi na-realize ko eh. Some people, hindi sila pwedeng sabihan na bawal to, bawal yang ganyan, not unless you explain to them bakit bawal yan. And for this whole month, we will explain to you bakit kailangan mong maghintay. Sabi mo sa katabi mo, may tamang panahon. Tonight, we are talking specifically about your heart issues. Sino dito may puso? Okay. Meron akong question sa inyo. Do you ever wonder why lahat ng teleserye ngayon tungkol sa love story? Do you ever wonder why pati sa hapon, puro love story, dati naman puro cartoons? Ever wonder why there are hundreds and even thousands of love teams in the whole world? Meron ka bang favorite love team? Sino? Aldab! Woo! Wala, pastillas, Hindi ka ba nagtataka, kapatid, kung bakit ang daming songs ngayon tungkol sa love life? Yan yung pinakamagandang love team. Hindi ka ba nagtataka pati sa non-time show, may love story na rin? And why? Because people today are so fascinated about falling in love and being in love. Tama ba? Kapag nakakarinig ka ng love songs, ano nararamdaman mo? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Kasi there's something about our heart that naturally falls in love. Wala naman sa atin, naniniwala ako. Kaya tayo may puso because that is meant to fall in love. Alright? And, kaya lang, yung aspeto ng buhay natin na yan, especially sa mga kabataan, yung aspeto ng pagiging in love, it comes at the wrong time palagi. Sabihin nyo nga, maling panahon. Bakit? Kasi the entire world, the television, commercials, TV shows, movies, songs, they dictate to you that this is the time to fall in love. But we will share with you the principles of the Bible na magsasabi sa'yo, iba ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka. Now, I want you to understand, if love comes at the wrong time, listen to this. If love comes at the wrong time with the wrong person, what do you think the result will be? Very, very wrong. Ang sabi ni Lola ni Dora.
Now, I want you to understand also that your heart and your emotions, kadalasan gagamitin niya ni Satan to pull you away from the plans of God. This aspect in your life is not just something physical, something from the outward, pero it is something spiritual. Yung love life mo, it is something spiritual. Alam mo ba yun? Let's read on Ephesians 6:10-13. Ephesians 6:10-13. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Ito yung pinakamagandang part dyan. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything to stand firm. Tagalogin natin para mas maintindihan nyo. Ang battle daw nating lahat ay hindi physical. Sino dito nakaranas ka na makipagbugbugan? Sabunutan, kutusan, konyatan. Basta yung nakaranas ka na ng pisikalan na sakit. Diba? Dati, may service kasi ako nung elementary ako. Tapos nagkakabiroan kami magkaka-service. Nagaganunan ng pulbo. Wala akong pulbo sa bag. Ang nakita ko sa bag ko, cologne. Sabi ka, cologne. Tapos sinabog ka na, yeah! Nakita ko sila biglang mga nagsipikitan, tapos tumahimik yung buong service. Tapos pagkita ko sa mga mata nila, namumula. Sakto, yung pulang-pulang mata, ibababa na ng service. Tapos yung magulang nakaantay na, grabe talaga yung takot ko. Nagkapisikalan kami. Pero, ang laban daw ng buhay natin right now is not against flesh. Hindi bugbugan, hindi sabunutan, hindi konyatan, hindi tadyakan, pero against the spiritual forces. Ibig sabihin, yung pangloob, yung mga bagay na hindi mo nakikita physically, meron palang laban. Hindi mo lang nakikita unless your eyes will be spiritually opened. Pero the Bible tells us may laban tayo spiritually. Sa loob, yung mga bagay na hindi mo nakikita. And most of the time, love life mo, ginagamit ng kaaway. Mga bagay na hindi mo naman nakikitang laban na pala to ng buhay mo. Pero dahil nag-give in ka, hindi mo alam, pinapanalo mo na pala si Satan. What most people do not understand is that the things we do today will greatly affect our lives tomorrow. Alam mo ba yung mga ginawa mo sa school today? Sino dito may mga ginawa sa school today? Tumambay, ng buraot, nanghingi ng papel. Sino dito nag-aral ka ng mabuti today? Pinasa mo yung exams mo today. Nag-take notes ka sa mga sinabi ni teacher today. Natandaan mo yung tinuro today. Sige nga, sa mga nag-yes, tatanong natin ang tinuro sa inyo ni teacher. Ramon, anong tinuro ng... May pasok ka ba kanina? May pasok ka kanina? Kahit anong subject, ituro mo sa amin, mabilis lang. Natatandaan mo. Equilibrium. Oh, next. Hindi ko alam yan. Equilibrium. Oh, at least natandaan mo. Sino ba dito pumasok kanina? Ayaw na magtaas. Si Carlo. Ang ating chemical engineering student from TUP. Fraction inequalities. Ba't ba ganyan mga school ngayon? Nung mga di ko alam tinuturo. Pero naaral ko rin yan. Now, the things that you do today, the things that you did today sa school will greatly affect your tomorrow. For example, fraction. Inaral lang maigi ni Carlo. Talagang nakinig siya sa teacher niya kanina. So pagdating ng araw, pag nag-work na siya, tapos yung boss niya sinabi sa kanya, Carlo, i-solve mo nga to, i-add mo nga to mga fraction na to. Ay, boss, di ko alam yan eh. Hindi naman para sa akin. Pero kapag inaral niya yon, talagang tumutok siya sa pag-aaral niya, malay mo, doon nakasalala yung promotion niya. Kasi sa buong kumpanya, siya lang marunong mag-add ng fraction. Grabe! Talagang chosen to. Eto pa, the things that you let your heart feel and do right now will greatly affect your future. Yung mga pa-crush mo ngayon, yung mga ka-text mo ngayon, yung mga ka-chat mo ngayon, yung mga ginagawa mo will greatly, somebody say greatly, affect your future.
That is why, hindi nyo na kailangan sundan, that is why, sino dito meron kang life group leader? Tama ba yung life group leader mo, non-stop sinasabihan ka tungkol sa love life? O nagkukwentuhan pa kayo? Hindi naman sana, no? Alam mo, leader, gabi, tatlo yung boyfriend ko ngayon. Talaga, bigyan mo ko ng isa. Hindi ganon. Pero yung leaders natin sa church, may makatabi ka lang, talaga namang yung mata ng kuya mo. Mga ganon, no? Iwas! Iwas! Talaga namang nakaramdaman mo yung hibla ng buhok ng life group leader mo. Bakit kasi ginaguide ka eh? Kasi you know what? Eto pa eh, bakit yung ibang mga kabataan baka sabihin nila, o kaya ikaw nakaupo ka ngayon, baka sabihin mo, sus, bakit naman pag-uusapan pa sa church yung love life ko? Hindi ba pwedeng, di ba merong separation of church and heart? Baka pumunta pa kayo ng EDSA. Ate, bakit niyo naman pinapakailaman yung love life ko? Di ba dapat ang tinuturo niyo lang sa akin, pagiging faithful, yung sa Bible. Bakit pati yung love life ko? Aba, nag-life group naman ako dati, wala naman nangyayalap sa love life ko. Pero nung nag-life group ako, bigla na lang may mga tao, ng mga kontrabida, na gusto nilang pakailaman yung love life ko. You wanna know why? Sino gusto malaman kung bakit? Because this church, All for Christ Church, cares for you. Because this church cares for your future. May pakialam kami sa kinabukasan mo, kaya pinapakailaman namin ang love life mo ngayon. Bakit? Kasi estudyante ka pa. Taas kamay ng mga estudyante. The church cares for you, kaya nga lagi nating sinasabi, we are all for you. And if the church cares for you, the church will warn you. It will do everything to protect you from any harm. For example, mainit na sabaw. Sino dito, kunyari, may naghain no, sa bahay ng kaklase mo. Hindi ka man lang binalaan na yung in-offer sa yung sabaw, sobrang init pala. Talagang galing sa kumukulong, may kalan pala yung yung bowl. May kanal no? Tapos nung sinubo mo na, di mo man lang sinabi, mainit pala. Parang ganun din yan sa buhay mo. Sinasabihan ka muna ng life group leader mo, mainit yan. Masasaktan ka dyan. Psst, may ipis yan. Pero, paano kapag hindi ka winarn? May ipis pala, sobrang init pala, malapdos ka na dyan. Matetano ka dyan. May pakialam kami sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, ang espesyal mo. Sabi mo sa kabila, mas espesyal ka pa sa espasol. Now, let's continue. Let's see how the first ever love story in the Bible went by. Alam nyo ba, nasa Bible, si Lord merong unang-unang love story. Tunghayan natin at sana kapulutan natin ng aral. Before that, let's all bow down our heads and let us pray. Lord Jesus, we welcome you in this place. Holy Spirit, we want you to move in our midst tonight, Lord God. Hayaan niyo po na ang puso ng bawat isa ay maging bukas sa inyong salita, Panginoon. May we understand every beat of your word, Lord God. Minister to us, change us, Lord God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Number 1, meron ako 5 points. Number 1, let the Lord take you where you belong to. Let the Lord take you where you belong to. Tunghayan natin ang istorya ni Adan at ni Eva. Kilala niyo ba sila? Alam niyo ba na sila ang first ever love story in the entire human race? Genesis 2:8, the Lord God planted a garden toward the east in Eden, and there He placed the man whom He had formed. Genesis 2:15, then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and to keep it. Now, let God take you to the place where you belong to. Do you know that God wants to take you somewhere? Alam mo ba na ang Lord ay may espesyal na lugar para sa'yo? There is a special place waiting for you, dedicated only for you. God has a perfect plan for your life, and you should let Him take you there. Sino dito naniniwala ka na si Lord, meron siyang plano para sa buhay mo? In the story, si Adan, saan siya nilagay ng Panginoon? Sa Garden of? Kasi doon siya belong.
Tama ba? Bakit kaya hindi nilagay ng Lord si Adan sa dagat? Kasi malulunod siya doon. At hindi siya makakahinga at mamamatay siya. Ibig sabihin, ikaw din, pag mali ang pagkakapwesto mo sa buhay mo, hindi ka makakahinga. Galing sa inyo yan. Mamamatay ka. Mahihirapan ka. And can you just imagine kung si Adan, nag-insist siya kay Lord, di ba nilagay siya sa Eden? Anak, dito ka. Paano kung sinabi ni Adan, Lord, ayoko dito. Mas gusto ko dun sa bulkan. Ano sa tingin niya mangyayari kay Adan? Masusunog. Although iba sa atin mukhang sunog, di ba? Pero iba yon. Ako rin kasi mukha akong sunog. Paano kaya kung in-insist ni Adan, Lord, gusto ko dun sa tubig, sa gitna ng karagatan. Mapapahamak siya. And sometimes, in our lives, dinadala tayo ng Diyos sa tama nating pagkakalagyan, pero mas pinipili natin yung mga maling lugar. Sabi mo sa katabi mo, yan tayo eh. Anong mga lugar? Mga lugar kung saan tayo mapapahamak. Mga lugar kung saan mapapadali kang pumasok sa isang relationship. At in the end, ay kapapahamak mo lang din. Sabihin mo sa katabi mo, you know what? Good job ka. Because you're at the right place. Good job ka kasi pinili mong magpunta rito. Now, when I talk about place, hindi lang ito lugar. No, we have to understand na kapag sinabi ng Lord, pag nang sinasabi natin, let the Lord take you to the right place, it means let the Lord take you to His plan for your life. Because the Bible says, great are the plans that the Lord, na mayroon ng Panginoon para sa'yo. At minsan, mas pinipili natin yung mga bagay at lugar at plano ng kapwa nating tao para sa atin. For example, meron ng life group. Tapos, nakaschedule talaga yung life group every Friday, 3 p.m. Pero, merong biglang wrong person dumating sa buhay mo. Sinabi niya, uy, sa Friday, 3 p.m. manonood tayo ng sine. Ang panonoorin natin, General Mistress. Magkaiba pa no? Ang panonood natin, Etiquette for Mistresses. Tapos, ililibre kita. Wala kang gastos. May popcorn, may coke, at itong pinakamalupit. Talaga. 2 lang tayo. Tapos, nag-isip ka. Teka, manonood kami ng sine. 3 p.m. sa Friday, kaming 2 lang. Mistress, papanonoorin namin. Samantalang meron akong life group every Friday, 3 p.m. Hawakan mo yung katabi mo. Tanong mo siya, ano ang pipiliin mo? I tell you, choose the right place. Kasi yung mga bagay na kinakabahan ka, ito lang ito ang hint para masabi mo, kailangan mo kasing mag-decide, mali ba tong pinupuntahan ko? Mali ba tong tinataka ko? Isa lang ang tatanong mo sa sarili mo. Kapag may ginagawa ka, o meron kang pinuntahan, tapos hindi ka at ease, at saka kinakabahan ka, ibig sabihin you're at the wrong place. Kapag wala kang peace of mind sa ginagawa mo, you're doing the wrong things. Hindi mo na pwede isipin, mali ba to? Hindi, tama naman to Mali ba to? 2 lang kami. Hindi, tama naman yata to. Hindi, kapag nagdadalawang isip ka na, you're at the wrong place. Pero kapag may peace ka sa puso mo, you're at the right place. Sino dito, every time you study the Word of God, you're in the life group, you're at church, you have peace in your heart. Because you are at the right place. Let me tell you what, always choose the path na meron ng Panginoon para sa buhay mo. The world will tell you, dito ka, para ka dito, inuman tayo after school. Dito tayo sa kadilim-dilimang lugar. Gumawa tayo ng mga bagay na, try lang naman natin. Kunting shot lang naman. Grape juice lang naman to, na medyo may kunting, ginanong ka pa no? Pero wala namang makakaalam. Ito yung mga nakakatakot na kapag inaaya ka na ng somebody, tapos sinasabihan ka niya, okay lang yan, wala namang makakaalam. Kabahan ka na. Sabi mo sa katabi mo, kabahan ka na. Eto pa, kapag hindi mo makwento yan sa magulang mo,
Kunyari, anak, saan ka galing? Eh, alam mong galing ka sa maling lugar, nag-shot kayong magkakaibigan. Ay, sino ba dito kaya mong sabihin na, Nay, naglasingan kami ngayon. Tapos yung pinambaon mo sa akin, Nay, inubos ko. Actually, hihingi ulit ako bukas. Pero di ba hindi mo masabi sa nanay mo? Tama ba? Galing po ko sa school! Sa school! Sa school! Sa school, di naman siguro malalaman. Maglalagay ka pa ng piso sa sapatos mo. Naniniwala ba kayo doon? Nung estudyante kasi ako, pag gumagala ako, sorry, Father. Sabi ng mga classmate ko, kapag hindi ako sumasabay sa service, dati lang yun, nagbagong buhay na ako, sabi nila, maglagay ka ng piso sa sapatos mo. Bakit? Hindi ka papagalitan. Ako naman si Shong nga, kuha ng piso, nilagay ko sa ilalim ng sapatos ko, confident ako. Hindi ako pagagalitan, may piso yata to. Pagpasok ko ng bahay, saan ka naman galing? Oh, di effective yung piso. Yan ang hint. Kapag hindi mo masabi directly sa mata ng magulang mo, sa mata ng leader mo, you're doing the wrong things. Check your heart. Sabi mo sa katabi mo, check your heart. Isipin mo, saan ka nang galing kahapon? Saan ka nang galing nung weekend? Ito maganda, para mas piliin mo talaga yung right place ng Panginoon para sa'yo. Ito yung mga na-experience ni Adan habang nasa right place siya. Listen to this. While Adam was at the right place, God gave him protection. No harm can ever take sa buhay niya, overtake his life. Kasi protektado siya ng Diyos eh. Pero kapag wala ka sa tamang lugar, tinatanggal mo yung protection ng Lord sa buhay mo, at any point in your life, disaster may come, harm may come, destruction may come. Do you want that in your life? I don't want that. I want the protection of the Lord. And if I want the protection of the Lord, I gotta stay with the Lord. Kailangan kong sumama palagi sa Panginoon. Ano bang naranasan ni Adam sa right place? Provision. Hindi siya nagkulang. Na-imagine niyo ba yung buhay ni Adam sa Garden of Eden? Pag nagugutom siya, tas titingala siya, bigla na lang may malalaglag na ubas. Si Lord mismo maglalaglag. Tapos nganga lang siya. Tapos pagbaba sa bibig niya, ang sarap. Sasabihin niya kay Lord, Lord, parang gusto ko ng fruit salad, garden salad, Lord. Tapos biglang malalaglag mga damo-damo. Kambing lang eh, no? Tapos lahat ang gusto niya kainin, orange, durian, durian, apple, tapos kung ano pang gusto, mais, sarap. Lahat ng provision nasa kanya. But, we can see in the story of the Bible, nung nawala na sila sa protection ng Lord, provision ended in their lives also. And, magtataka ka rin sa buhay mo, kapag nasa maling relationship ka, at wala ka sa tamang lugar na pinili ng Diyos para sa'yo, magtataka ka, bakit lagi akong kapos? Bakit lagi akong walang pera? Bakit lagi akong naghihikahos? Ba't lagi akong naghihirap? Because binablock ng devil ang provision ng Lord sa buhay mo because you're at the wrong place. The right place will also give you God's guidance and God's blessing. Kasama na dyan ang tamang tao sa tamang panahon, higit sa lahat, sa tamang mukha. Okay, number 2. Number 2. So ano yung number 1? Okay, iba-iba yung points nyo dyan. Okay, number 2. You have a task you need to finish first. You have a task you need to finish first. Genesis 2:19 to 20. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky. Dito pala nauna ang beast mode. And brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. The man gave names to all the cattle, and to the birds of the sky, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper suitable for him. Now, we remember in the story, Adam was alone. Wala pa siyang kasama noon. Tama ba? At merong task ang Panginoon para sa kanya. Ano yung task ng Lord para sa kanya? Alagaan niya ang Garden of Eden. At meron pang isang utos sa kanya ang Lord, Adam, pwede ba na lahat ng hayop pangalanan mo?
Sino magkasabi sa inyo ang amazing nun? Kasi imagine nyo, pinapila ni Lord lahat ng animals. Inuna ni Lord ang mga insekto. Tapos ang daming insekto, talaga naman nakapila. Tapos sinabi ng Lord, ano pangalan nito? Ipis, Lord, ipis. Eto, ano ba yung Antonio? Ipis din yun eh. Si Antonio. Ano tawag ito? Komang? Komang. Lord, komang to, komang. Ano tawag dito? Tipaklong to, Lord. Ano tawag dito? Tutubi. Ano tawag dito? Dragonfly. And all the insects, pumila sila. Tapos nung nakuha na nila yung pangalan nila, sabi nila kay Adam, ang ganda na, ang ganda nung name niya. Okay, umalis na lahat ng insect. Pumalit lahat ng mga mammals. Talo mo sa katabi mo, alam mo yung mammals? Pumila lahat ng mammals. Tapos, ano tawag mo dito? Horse to, horse, kabayo, Lord. Anong sound niya? Meh! Ganun, Lord, ang sound niya. Ano to? Bahaboy, tabak, bahaboy yan. Pig. Ano tawag ko dito? Ang haba ng leg. Giraffe. Lahat to, pinaalis. Okay, good job. Sabi sa kanya ng mga kalabaw, ganun ba yung kalabaw? Pinaalis. Tapos mga isda naman. Umalis sa dagat. Hindi. Siya'y pumunta sa dagat. Siya yung pumunta sa dagat. Siya na yung mga dagat. Tapos yung mga isda, pinapatalon ng Lord. O, maunang tumalon yung mga to, yung mga breed na to. Tapos nagtalunan yung mga tilapia. Ano yung tatawag mo sa amin? Tilapia. Tapos hanggang palaki, dolphin, shark, pating. Lahat pinangalanan. Shark, magkaiba ba yun? Lahat pinangalanan niya. Tapos maya-maya, may mga ostrich naman. Nawiwirdohan na siguro siya. Ang dami namang hayop, Lord. But the Bible says, Adam gave names for all of them. It was hard work. Naniniwala ba kayong hard work yun? Siguro pagod na si Adam, huli-huli na, ba't tatawag ko dito? Hippopotamus na lang. Wala na ako maisip, hippopotamus. Pwede na yan. Anong matawag mo dito? Kung ano man, tiger na lang, tiger. Kasi it was a lot of work. And in your life, meron ding trabahong naghihintay para sa'yo. Ano mga kailangan mong gawin? Hindi mo naman kailangan pumunta sa Manila Zoo at baguhin mga pangalan nila. Hindi, ayoko ng giraffe. Gusto ko giraffe. Hindi ganon. Hindi mo na kailangan ulitin yung trabaho ni Adam because the Lord has a better and a new and a specific task for your life. You were not born to just occupy space. Hindi ka nabuhay para lang maging isang tao na dadagdag sa census ng Pilipinas. Mayroon ako napanood na video sa Facebook. May baby, nakuhanan sa loob ng tiyan niya. Kumakanta yung mga magulang niya, if you're happy and you know it, clap your hands. Tapos yung baby talaga sa ultrasound, gumagano'n talaga, sumasabay. And I just realized talaga, every person is special. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba? May espesyal na plano si Lord para sa'yo. At ito yung mga trabahong naghihintay para sa'yo. Okay lang ba sa inyo na isa-isahin natin? Yung mga trabaho ninyo bilang kabataan. Ang trabaho mo maging masunurin na anak. Thank you sa tatlong nag-amen. Ang trabaho mo ay maging masunuring anak. Ang trabaho mo ay paglingkuran ang iyong mga magulang. Meron akong isang ginagawa sa aking father that I always love. Si Daddy kasi mahilig siyang magpa-pedicure. Red, orange, hindi. Walang kulay. Gusto lang niya magpalinis. And every time tinatawag niya ako, Isa, linisan mo naman yung paa ko. Tuwan-tuwa ako doon. Because in that way, kaya kong mag-serve sa magulang ko. And now, ikaw din, umiisip ka rin ng mga kaparaanan. Paano mo mapaglilingkuran yung mga magulang mo? Yung tatay mo, kahit di pedicure mo, pagising niya, red. Wow. Anak, pinaglilingkuran kita, itay. Ano pang task mo? Paglingkuran ang iyong mga kapatid. Amen. I will serve you. Ano pa? Mag-aral ng para may mataas na at hindi laging pasang. Yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo pa, mag-aral ng salita ng Diyos. At i-share sa iba ang love ng Lord. Sa totoo lang, ang daming gustong ipagawa sa iyo ng Lord.
sa buhay mo, nakikita ka ng Lord, you are the head and not the tail. The Lord sees you as a capable person of doing many ministries na gusto niyang ipagawa sa'yo. But sometimes, many times, hindi ka niya mautusan kasi busy ka sa ibang bagay. As you seek God more, you will know the things that He wants you to do. Sa totoo lang, napakasarap maglingkod sa Diyos. Tama ba? You should be busy doing your God-given tasks, not busy chasing a girl in school. Not busy pursuing your crush all day sa Facebook, sinesearch mo yung pictures niya. Isa-isa mong sinesave sa cellphone mo. Isa-isa mong sinesave sa cellphone mo. May kilala ako. At sana naman, na-delete na niya. Hindi yan ang task mo eh. Ang task mo, hindi makipag-chat araw-araw sa iba-ibang lalaki. Ang task mo, hindi humanap ng pinakamagandang babae sa school. Ang babaw naman ang tingin mo sa sarili mo kung yan lang ang ginagawa mo. Ang task mo, ang paglingkuran ang Panginoong Diyos. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa totoo lang, hindi mahirap maghintay kung may pinagkakaabalahan ka. For example, nung last time, nag-aantay ako ng sakayan, mula market, papuntang Tanyag. Ang haba ng pila. Ang ginawa ko, nanood na lang ako ng movie sa tablet ko. Ang tagal kong nag-antay, pero hindi ko na-realize na ang tagal ko palang nag-aantay. Kasi bakit? Busy ako. May ginagawa kasi ako eh. And in your life, kung busy ka sa paglilingkod mo sa Lord, hindi mo iniintindi yung love life, hindi mo napapansing, naghihintay ka na pala. And one day, bubungad na lang sa'yo si Lord. Sasabihin sa'yo, anak, di ba nag-aantay ka? Eto na, ready ka na. Ay, ako na ba, Lord? Next na ba ako? Ay, sige nga, Lord. Actually, di ko naman naiisip eh. Pero dahil sabi mo, Lord, sige, go na pala. Itong time na kabataan ka, ito yung time na pinakamasarap mag-serve kay Lord. You wanna know why? Because ang lakas mo. Di ba kapag, kanina nga ganda ng song natin eh, this will be the best time of our lives. Totoo yun. Pagkabataan ka, best time talaga to ng buhay mo. You can serve God with all your might. You have creative ideas. You can do great things for God. Pag matanda ka na, hindi ka na makakatalon. Kapag nirarayo mo ka na, aray, gusto ko pa kong tumalon. Iha, tulungan mo ako tumalon. Hindi mo na magagawa yun. Pero habang kabataan ka, you can shout at the top of your lungs. You can make Jesus feel, Lord, this is the best time to serve you. This is my best moment. And every time you sing that song, lagi mo sasabihin sa Lord, Lord, itong best time ko, gagamitin ko para sa'yo. Can I hear an amen? The Bible says, remember the Lord your God in the days of your youth. And now ask the Lord, Lord, give me ways on how I can serve you. Allow me to start and finish my tasks, the tasks that you have prepared for me. And na-realize ko to sa buhay ko, sa na-observe ko rin. Yung mga nagla-love life habang kabataan sila, kaya sila nagla-love life. Kasi, makinig daw kayo, sabi niya. Eto na-realize ko eh, kaya may nagla-love life na kabataan, kasi hindi focus sa pag-aaral. Kaya may nagla-love life, hindi focus kay Lord. Kasi yung mga kilala kong focus sa pag-aaral, ang tambayan niyan saan? Church, pwede rin library. Pag wala siyang magawa, anong hawak niya? Hindi kamay ng boyfriend o girlfriend, libro. Calculator, compute ng compute hanggang makuha niya. Kahit na kinukuha na ng babae yung kamay, no, I love my calculator more than you. Gusto kong tumaas yung grades ko at hindi ikaw ang makakapigil doon. Because sometimes, kaya ka lang naman nagla-love life kasi sa totoo lang, hindi ka nakafocus kay Lord. Ang bilis mong ma-sidetrack. At yung mga taong napupunta sa wrong relationships, it's because they're not busy in the kingdom of the Lord. You have a task. You need to finish first. Number 3, as you do your God-given tasks, let your heart sleep, rest, and trust in Him.
Genesis 2:21 to 22. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man, and brought her to the man. Meron ako nabasa, meron kasi ako binabasa na libro ngayon ni Ken Blanchard. Itong sabi niya, ang ganda, listen to this. When we put our trust in something else other than the unconditional love of God, other than His care for us, when we put our security in other things, it can be our intellect, our position, our business contracts, anything, we're counting on the temporal instead of the eternal. Kapag daw nagtiwala tayo sa ibang bagay, sa emosyon mo, for that instance, for that matter, kapag nagtiwala ka sa emotion mo, humahawak ka, kumakapit ka daw sa mga bagay na hindi naman permanente. And ano ibig ko sabihin na let your heart sleep, rest, and trust in God? Kasi may right timing naman talaga si Lord para sa love life mo eh. And habang naghihintay ka, hayaan mo lang na yung puso mo matulog muna. Sino dito ayaw mo i-istorbo ka kapag natutulog ka? Lalo sa bahay. Kunyari, anong gagawin mo? Ano ba yung mga masarap matulog? Mga 2:00 yan. Yun yung kalagitnaan ng kasarapan ng tulog, kasi malamig. 2:00, 3:00. Paano kapag 2:00, bigla na lang yung kapatid mo, kinikiliti ka? Tapos yung bulak, ginagano sa ilong mo, gising, gising. Ano mararamdaman mo? Maiinis ka, di ba? And dapat yung puso mo, habang tulog yan, dapat yan, naiinis yan kapag may nagpapakyut sa'yo. Yak! Hindi ba panahon para dito? Ano ba? Tulog ako! Hindi yung, papakyut siya sa akin. Sige nga. Dapat yung puso mo, habang tulog yan sa Lord, dapat yan yung kasarap-sarapan ng tulog. Hindi yan natutuwa sa mga bagay na gumigising dyan. Mayroon kayo isang illustration para sa inyo, para mas maintindihan nyo. During time of young youth, yung panahon na nag-aaral ka pa, ganitong gawin mo. Yung puso mo, kunin mo. Sige nga, kunin mo yung puso mo. Tapos meron ka munang gagawin. Tanggalin mo yung mga pangalan na hindi, alam mo hindi naman tama. Tanggalin mo, baka iba, marami, alam mo, isang malaki lang talaga. Tatanggalin mo. Tapos ito, ibibigay mo siya kay Lord. Ilalagay siya ng Lord sa incubator sa heaven. Hahayaan niya munang mag-mature. At kailangan mo munang iwan yun doon. Meron akong pamangkin. Pinanganak silang premature. And the other one, si Josh, medyo 1 week lang yata siyang na-incubator. But the other child, si Kale, he had to stay longer sa incubator. Bakit? Hindi pa fully matured yung katawan niya. Sobrang liit niya, yung internal organs niya doesn't function very well at that time. That's English, I love it. And then, doesn't function very well at that time. So, kinailangan niyang i-incubator. Bakit sa incubator? Imumold yun, maaalagaan, may ingatan, malilimliman. Parang gano'n kasi mainit yun doon. So, mag-grow, magmamature yun. And your heart, right now, hindi pa matured. Kailangan pang i-incubator. Kailangan pa niyang ma-Jesus incubator. Bibigay mo kay Lord. Tapos, just imagine, kanya yung pamangkin ko. Hindi pa talaga fully matured yung katawan. Pero nag-insist na yung ate ko, hindi! Ilabas na sa incubator yan! Ako nang bahala dyan! Palilimliman ko na lang sa manok! Bahala na yung manok dyan! Mas tipid pa! Pero hindi. Ano mangyayari dyan sa bata? Masasaktan. Masasaktan. Masisira. Yung mga organs na hindi pa fully matured, lalong masisira. And ganun din sa puso mo. Minsan kasi, kailangan pang incubator yan. Pero, sinasabak mo na sa mundo. Ha! Ready na itong puso ko ma-in love. Sino gusto dito? Eto, pwede na to. Nararamdam na radar ko. Pogi to, pogi. Ay, ayoko na sa kanya. Break na kami. Hanap ako ng iba. Ay, dito naman. And all that time, that moment na pinapaalagaan mo sa iba-ibang tao yung puso mo, wala silang iniibanan, kundi sugat. Especially if that is not the right person for you. And if it's not yet the right time. So right now, meron tayong gagawing covenant.
And hindi ko kayo pipilitin. This is for those people who wants a happy ending. Who wants the blessing of the Lord happening in their lives? Who wants a happily ever after? Sa mga taong gusto mo pag nag-asawa ka, hindi nyo kailangan maghiwalay, hindi na kayo makakadagdag sa broken families sa Pilipinas at sa buong mundo. Yung gusto mong mag-raise ng godly family, yung gusto mong ang pamilya mo ay pinagpapala ng Diyos para to sa'yo. Pero kung ayaw mo, okay lang din. It's your decision. At least I have told you all these things. But right now, if that is your decision, kunin mo yung puso mo, hawakan mo. Sabi mo, Lord, mag-check-in na ako. Palagay mo doon, tapos sabi mo kay Lord, ibalik mo na lang siya sa akin kapag ready na yung puso ko. Ibalik mo na lang kapag ready na yung puso ko. Now, it is a decision na akala mo lang ngayon parang, ang hirap naman yan. Paano ko patutulugin yung puso ko? Paano ko hindi ma-in love? Ang dami gwapo sa skulate! Ang dami maganda doon! Yung crush din niya ako. Let me tell you this. Kung meron kang isang dapat hindi gawin sa buhay mo, yan ay ang pakialaman si Lord. Kasi si Lord, sa love life, expert level, 1 million siya. Expert si Lord sa matchmaking. Hindi mo pwede sabihin sa Lord, Lord, ito naman niya yata yung tama para sa akin eh. Okay naman ako, Lord. Mabuti naman akong anak. Kaya ko naman pagsabayin pag-aaral tsaka siya. Kunin ko na, Lord, yung puso ko. May in love na ako. And si Lord, mabait naman siya eh. Sige, anak. Gustong-gusto mo na yan. Wala na makapigil sa'yo. Itong puso mo. Pero wag ka lang babalik sa Kanya. Kapag buntis ka na, nakabuntis ka na ng maaga, o kaya kapag nakapag-break ka na ng ilang beses, tapos sasabihin mo, ang hirap pala, my love! Iiyak ka tuwing gabi, hindi ka makakain, and you think it's the fault of the world? No, it's not a fault of the world. Fault mo yan. Kasi hindi pa tamang panahon. Sumabak ka na dyan. Iiyak ka, masasaktan ka, may mga problemang darating sa buhay mo, and you think it's because of other people? You think it's their fault? It's not their fault. It was your own choice. Now you have a choice tonight. You have a choice to make sa buhay mo. Paalagaan ang puso mo sa Panginoon o pangunahan ng Panginoon. It's your choice. The Bible says, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Number 4, your partner should be of help to you. Genesis 2:18 says, then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Wow. Ang idea pala ng Lord, kaya pala niya bibigyan ng kapartner ang isang tao para makatulong niya sa buhay niya. Meron isang song, ang ganda ng song, sabi doon. Sabi doon, oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need because He has made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Ang partner na ibibigay sa'yo ng Lord, kaya ka pala bibigyan ng partner ng Lord, just like Adam. Nakita kasi ng Lord na kailangan ni Adam ng katuwang sa buhay. Kailangan ni Adam ng katulong niya. At pag sinabing tulong, ang tulong ay dapat nakakatulong. Sino dito meron kang project? Mas gusto mo na lang gawing mag-isa kaysa gawin yung group kasi yung group mo hindi naman talaga nakakatulong. Sa sinasabi mo, ako ganito kasi ako ng estudyante, mag-ambag na lang kayo, ako ng bahala. Ganon kasi ako eh. Pero si Lord, kaya ka pala magkakapartner, dapat tutulong siya sa'yo. Now, kung yung partner mo ngayon, kasi wala ka pa nga sa right time, hinihila ka pababa, napapalayo ka kay Lord, mag-isip-isip ka na. Kung mas gusto niyang mas may time ka sa Kanya, kesa kay Lord, magdalawang isip ka na. Hindi siya ang para sa'yo. Kung yung taong yan ang naghihila sa'yo para di ka na mag-aral ng mabuti,
Napupuyat ka na, kaka-text, kaka-chat, kakaisip, nawawala ka na sa focus mo. I'm serious about this. Tigilan mo na yan. That is not a help for you. Hindi ka niya tinutulungan. As a matter of fact, in a very subtle way, hindi mo nakikita, kaaway yan na hinihila ka pababa. The devil wanting to destroy your life, to kill your destiny, and to steal the plans of the Lord sa buhay mo. The right person prepared for you by the Lord will cause blessing upon your life. The wrong person will block the blessings coming from the Lord. The right person will open heavens for you. The wrong person will close up opportunities for you. The right person will inspire you forever. The wrong person will inspire you at first and in the end pull you down. The right person will push you to serve God. The wrong person will pull you away from God. I will repeat that. The right person will push you to serve God. The wrong person will pull you away from God. Ang tamang tao, itutulak ka niyan para mas mahalin mo si Lord. Ang tamang tao, ipupush ka niya para ma-claim mo yung pagpapala ng gagaling sa Lord para sa'yo. Ang maling tao, hahadlangan niya yon. But sometimes you don't see it because you allow it. But you have to decide right now, no. I'm not gonna allow the enemy to stop the blessings of the Lord for my life just because I want to enter into an early relationship. I want the blessing of the Lord, so I will wait for the right person. Amen? Because your partner at the right time will be of help to you, will be of blessing to you. Number 5, and this is the last, may I invite the worship team in front. Your goal is to be married. Genesis 2:24, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Now, ito kasi yung mali ng mga kabataan ngayon. Actually, na-experience ko rin to before. I thought love life was just for me to feel good. I thought love life was for me to feel secure about my identity. Para masabi ko, maganda rin naman pala ako. Accepted din naman pala ako. Meron naman palang taong special lang ituturing sa akin. But I did not realize that it was a battle spiritually that I have to be victorious. Kailangan ko palang siyang tigilan kasi ang love life pala, ang dapat ending niyan kasalan. Hindi pala dapat tayo papasok sa isang relationship na wala namang goal ng pagpapakasal. Yung isipin mo lang, ay, tatry ko muna to. Baka naman pwede kami. Ay, try ko naman to para naman kiligin naman ako ng konti. May-inspire naman ako. Try ko muna to kasi parang special yung nararamdaman ko sa kanya eh. But, may question ako sa inyo, sino dito ngayon, at this moment in your life, handa ka nang magpakasal? Friends? Hands raised? Forerunners, yes, they are ready. But for young people, students, how can you get married? Nag-aaral ka pa lang? Pwede ka na ba ikasal? And if you are right now in a relationship na wala naman talagang goal yan na magpakasal, you better end it now. Because why? Sayang yung mga pagpapala ng Diyos para sa buhay mo. Sayang yung plano na nakahanda para sa'yo kung pinapangunahan mo ang Panginoon. Why not make a decision right now? Lord, my time is yours. My heart is yours. My purpose is yours. Let your will be done. Let your kingdom come in my life. Lord, be glorified in my life. Take away any distraction in my life. I just want Jesus in my life. I just want to know God in my life. You are all I want, Lord. I love you and I honor you. Meron isang story, this is a true story, na isang couple dito sa All for Christ Church. Hindi, wag muna natin i-flash yung picture nila. Sa ending na lang natin i-flash. Ito yung kwento, pakinggan yung maigi. Ito po ang aming kwento. Bata pa lang kami, magkakilala na kami. Same school, noong elementary. Minsan, kalaro ko rin siya. Ang sabi niya sa akin, nung lalaki daw, ang sabi sa akin nung lalaki, may gusto na daw siya sa akin, bata pa lang kami. Pero,
Pero, hindi po naging kami kasi bata pa kami. Naghintay po kami sa tamang panahon na maging mature at maging handa. Naghintay na maligawan at manligaw. Sa isang aksidente ng pagkikita, may nag-spark ng feelings. At doon, nag-umpisa ang lahat. Nagpakita ng interes, nanligaw. Dumaan sa tamang proseso sa pamilya. Naging kami na parang hindi kami kasi bihira kaming magkita. Walang communication. Pero naging serious and faithful kami sa commitment. Tumagal ang aming relationship kahit long distance pa ito. Antay ng pagdating, antay ng muling pagkikita dahil seaman ang kanyang partner. For almost 8 years ng pag-aantayan ng tamang panahon, we ended up to settle and we got married March 29, 2009. Kahit hindi man kami araw-araw na magkasama, parang araw-araw pa rin. Kasi our love is stronger each and every day. Love, faith, and hope. At ang secret is the greatest love of God. Love, Ate Daphne and Kuya Andrew. Dito ba sila? Wala sila. Ayan sila, picture nila. Wow. They have 2 sons. They have a car. They have a house and lot. They are being blessed by the Lord. And they are being a blessing to many other people, including me. Blessed na blessed ako sa buhay nila. If you want your life to be like this, let your heart rest in the Lord. And for our first-timers, I would like to talk to you sa aming mga bisita. Kasi for you to really fully grasp the love of God, para talagang magtiwala ka sa Panginoon, kailangan mo magkaroon ng personal na relationship kay Jesus. The Bible says may hadlang Ang kasalanan ng tao nag-aadlang sa relationship natin sa Panginoon. For all have sinned and fall short of the glory of God. At ang kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko, ay kamatayan in the gates of hell. But 2,000 years ago, good news, Jesus Christ came on earth to save you and I from your sins. At ang sabi sa Biblia, kung sino manampalataya sa Panginoon, kung sinong maniwala sa Kanya na Siya ang Diyos at tagapagligtas, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan, at doon magsisimula ang relationship na kaya mo nang ipagkatiwala sa Kanya ang buong buhay mo. Now, very simple lang. Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Na walang fear of eternal death? Paano magkaroon ng relationship sa Panginoon? Sa simpleng panalangin. I will count 1, 2, 3. And if you are our first timer, even if you are a second timer or third timer, hindi mo pa nagagawa ang panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, I will count 1 to 3. If you will want to have a personal relationship with Christ, as I count 1 to 3, I want you to stand up in your feet. And I will lead you in a prayer. Huwag kang mahiya, hindi nakakahiyang panindigan ng pag-ibig para kay Lord. If you're ready, wow, good job. Congratulations. I'm not yet counting. Good job. 1, 2, and 3. Are there more people who want to accept Jesus as your personal Lord and Savior? Are there more people? And kung ate, okay lang ba? Invite kita sa unahan. Kung meron pa, don't be shy. It's okay to move in front. Samahan ka lang ating one of our leaders. Sige, dear, come here in front. Gusto lang kita i-congratulate. Palakpakan naman natin si ate. What's your name? Gemini. Hi, Gemini. I'm Pastor Raisa. Welcome to Our Christ Church. And right now, meron tayong prayer na gagawin. Susundan mo lang yung prayer ko. And this will give you access na magkaroon ng relationship kay Lord. This is a special day of your life. Are you ready? Sobrang special kasi mag-isa ka
You are very special. Let's all bow our heads. Let's all bow our heads. Samahan natin si Gemini. Sundan mo lang ang panalangin ko. Lord Jesus Christ, salamat po sa araw na ito. Lord God, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa sa aking buhay. Panginoon, sa oras na ito, I acknowledge that you are the Lord, that you are my Savior, and I accept you as my personal Lord. I want to have a relationship with you. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for the forgiveness of sins. In Jesus' name, amen. Amen.